Bigla niyang nalaman na ang batang lalaki sa harap niya ay lihim na ipinanganak ng dati niyang kasintahan na nakipaghiwalay siya 4 na taon na ang nakalipas. Sinabi ng kanyang kutob na malamang anak niya ang batang ito. Nang tiningnan niya ng mabuti ang itsura ng bata, nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi ba ito ang batang nakasalubong niya ng 2 beses ilang araw na ang nakalipas? Naalala ni Mingyu ang mga kilos at gawin ng bata pagkatapos maghugas ng kamay, na eksaktong katulad ng sa kanya, kaya't lalo siyang nakumbinsi sa kanyang hinala. Agad niyang inutusan ang kanyang sekretarya na lumikha ng pagkakataon sa pangalan ng kumpanya upang mag-sponsor sa kindergarten na pinapasukan ni Rangyu. Gusto niyang mapalapit kay Rangyu at masusing tingnan ito. Agad namang tumango ang sekretarya bilang pagsang-ayon. Sa daan pabalik sa kumpanya, biglang naalala ni Mingyu na ang lihim na anak ni Meiju ay natuklasan ng isang reporter. Kung ilalantad ito ng reporter, hindi lamang titigil ang karera ni Meiju sa pagkanta, kundi pati na rin si Rangyu ay masasangkot sa isang pampublikong kontrobersya. Kaya, kailangan niyang protektahan silang dalawa. Pagkatapos ay pinatawag niya ang reporter sa pamamagitan ng kanyang sekretarya at diretsahang tinanong kung paano niya balak hawakan ang bagay na ito. Hindi naglihim ang reporter at sinabi kay Mingyu na ipagpapatuloy niya ang investigasyon at pagkatapos ay ilalabas ang lahat ng sabay-sabay. Nang makita ito, isang kislap ng pagkapuot ang lumitaw sa mga mata ni Mingyu. Pagkatapos ay tila kaswal niyang tinanong ang kanyang sekretarya tungkol sa saklaw ng bagong proyekto ng apartment development na ine-endorso ni Eka Meiju. Agad na naintindihan ng sekretarya ang ibig sabihin ni Mingyu at binigyang diin sa reporter na ang proyekto ay tinatayang nagkakahalaga ng 10 bilyong yuan. Nang madidig buwaling si Mingyu sa reporter at diretsahang sinabi na maaari niyang isulat ang tungkol sa ngunit binalaan na kung masisira ang kanyang pampublikong imahe dahil sa balita na makakaapekto sa kanyang proyekto at magdudulot ng malaking pagkalugi sa kumpanya, hindi siya hihingi ng kabayaran mula sa, kundi pananagutin ng reporter. Nagulat ang reporter at nagtanong kay Mingyu sa pagkalito kung bakit hindi na lang niya pinalitan ng tagapagsalita habang may pagkakataon pa. Napakalinaw ng banta na paano hindi mapapansin ng reporter, gayunpaman hindi pa rin niya maintindihan kung bakit gustong protektahan ni Mingyu na may mga isyu sa pribadong buhay. Siyempre, hindi isisiwalat ng sekretarya ang katotohanan at sa halip ay kumuha ng sobre na puno ng pera mula sa kanyang bulsa, seryosong binalaan siya na tumigil o harapin ang mga kahihinatnan. Hindi natuwa ang reporter. Pagkatapos ng lahat, sa wakas ay nakakuha siya ng eksklusibong balita at sayang naman kung isusuko ito. Pero isa lang siyang maliit na reporter at hindi niya kayang harapin ang isang makapangyarihan tulad ni Mingyu. Kaya sa huli, siya ay nagkompromiso. Samantala, si Boss Liu at ang iba pa ay nag-aalala pa rin tungkol sa bagay na ito. Sinubukan nilang makipag-ugnayan sa reporter ng maraming beses para makipag-usap, ngunit tumanggi itong makipagkita. Nagtrabaho ng mabuti ang manager at sa wakas ay napapunta ang reporter sa club ni Boss Liu sa gabi. Kinupan, bago pumakawag-sorry per si Boss Liu, kusang loob na nangako ang reporter na hindi isisiwalat ang balita. Ang ugali ng reporter ay nagpagulo kina Boss Liu at Meiju, ngunit mabuti na lamang at naresolba ang usapin, kaya hindi na nila ito pinagtuunan pa ng pansin. Samantala, sa bahay, paulit-ulit na tinitingnan ni Mingyu ang mga dokumento ng rehistrasyon ng sambahayan ni Yuju. Ang pag-iisip na siya ang kanyang anak ay nagdulot ng labis na kagalakan kay Mingyu. Muling nagbigay liwanag sa madilim na landas ng kanyang masakit na buhay. Kinabukasan, dumating si Mingyu sa kindergarten kung saan naka-enroll si Yuju sa dahilan na siya ay isang sponsor. Sinabi niyang gusto niyang maglibot sa kindergarten at pagkatapos ay nakita si Yuju na nag-iisa sa isang sulok, tahimik na nagdo-drawing sa activity area. Isang mapagmahal na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Mingyu habang mabilis siyang lumapit kay Yuju. Nang marinig ni Mingyu na sinasabi ni Yuju na ang kanyang ama ay nasa langit, nakaramdam si Mingyu ng halo-halong emosyon. At sanding, isa sandaling iyon, biglang lumihis ang tingin ni Yuju at sinundan ni Mingyu ang kanyang tingin upang makita ang isang ama at anak na naglalaro ng lift high-high game. Nakita ang inggit sa mga mata ni Yuju. Agad